Tulad ng isinulat ni Apostol Paulo na sabi niya bilang isang mangaral. Ang sabi niya po ay ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong tulo. Bakit sinabi ni Apostol Pablo ingatan mo ang iyong sarili at iyong tulo? Kasi ang unang motibo nun, ang unang dahilan kung bakit dapat ingatan ng isang mangaral ang kanyang tulo. Siya ang unang makikinabang nito. Ililigtas mo ang iyong sarili at ang nakikinig sa iyo. So, kinakailangan talaga ingatan ng isang mangaral yung kanyang itinuturo. Tulad namin, tulad nila Brother Darwin, Brother Sanbar. Hindi naman kami sugo na may dalang kaming turo. Kundi ang itinuturo namin kung ano lamang yung aming pinag-aralan sa pananampalataya. At dito nga, meron tayong serye ng pag-aaral. At ito ay may kinalaman sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Pinag-aaralan natin po yun. Isa rin lang po ako sa nag-aaral nito at ibinabahagi ko sa inyo. Okay? So, tulong-tulong po tayo rito pag-aralan. At sabi nga, ang dami natin nakikita dito sa New Testament. No? Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Yan. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Kaya sumusulat dahil ano? Dahil may problema. Yan mahirap. Dalaw-dalaw yung ano ko. Okay. So, kaya sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Roma, may problema. Gusto ni Apostol Pablo makatulong sa mga taga-Roma, masolusyonan yung kanilang problema. Itong pinag-aaralan natin Korinto, may problema. At sa lahat ng mga pag-aralan kong libro, no? At ito ay katulong namin sa pag-aaral si Brother Jim, no? Sa lahat ng aming napag-aralan na libro dito po sa New Testament, ito na may pinakamaraming problema. No, halos lahat ng bawat chapter problema At dito nga sa chapter 1 sinabi na nga dyan, sabi, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there will be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. So, isa sa mga problema na hindi nagkakasundo. Isa sa mga problema na yung meron silang divisions. Sa bawat issue, hindi sila nagkakasundo. Sa bawat bagay, hindi nila mapagkasunduan. Sabi nga, doon sa 11, 1 Corinthians chapter 1, verse 11 to 13, sabi, my brothers and sisters, some from Cloes, o Cleo, sa Tagalog. Yung household ni Cleo, nagsumbong na kay Apostol Pablo. Hindi na nakatiis. Apostol Paul, may problema kami dito sa Corinto. Sabi niya, brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. Away kayo. What I mean is this. One of you says, I follow Paul. Another, I follow Apollos. Another, follow Cephas. Still another, I follow Christ. Sabi nga ni Apostol Pablo, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul? So nagkakagulo sila. Katunayan, pagdating sa chapter 5 na, ang problema, fornication. Diba? Chapter 6, chapter 7, chapter 8, andyan na yung idolatry. Diba? At kung ano-ano pang mga problema. Hanggang sa dumating tayo sa chapter 12,
Nagka-problema pa. Alam nyo, sa lahat ng churches o local churches, ito na sana ang pinakamapalad eh. Bakit? Punong-puno sila ng gift of the Holy Spirit. Bawat isa nabigyan ng gift. At yan yung tinalakay natin sa chapter 12. At yun ang problema pag lahat nagagaling, lahat talented. Oh. Kaya nga, di ba, nung sabi, ay, I'm not belong to you. I'm an ear. Di ba sabi nung, di ba pinag-aralan natin yan? Hindi ako belong sa inyo. Di ba? Yung talent niya kasi sa ear. Yung talent niya sa eyes. Di ba? Pero sinabi na ko sa Pablo, hindi. Hindi kayo dapat magkahiwalay tungkol dyan sapagkat iisa lamang ang nagbigay sa inyo niyan. Supposed to be, dapat nagkakaisa kayo. Parang isang orchestra. Nabagat, iba't iba yung talento na ibinigay ng gitara, ng violin, pero pag pinagsama-sama dapat maganda. O, hindi nagkakaiwala, hindi out of tune. Pero yun ang nangyari dito sa mga taga-tuloy. Blessed na sana sila. Napakaraming gift ang naibigay sa kanila. Meron gift ng wisdom, may gift ng knowledge, may gift ng interpretation of tongues. Yun yung mga talento na ibinigay sa kanila. Binigyan sila ng gift of healing. Binigay sila ng gift of faith. Binigyan sila ng gift of prophecy. At napag-aralan natin, pati babae, binigyan ng gift of prophecy. Pagtututo yan, chapter 11. Okay? Okay. Binigyan sila ng gift of tongues. Binigyan sila ng hindi sa lahat yan. Yeah? Si Brother Samba, binigyan ng gift of knowledge. Si Brothers, iba naman yung binigyan niya. Na dapat, magtulungan. Di ba, sa kanina, yung paggawa ng blueprint. Di ba? Hindi ba gagawa isang barko nang hindi magtutulungan yung mga lapero. Di ba? Yung engineer na gagawa ng machine. Di ba? Tulong-tulong. Iba-iba ang talento, pero dapat i-share ng bawat isa yung talento para maganda ang resulta. At yun ay na-expect ng Diyos sa kanila. Merong gift of miraculous power, merong gift of yung isa, yun? Yan, to distinguish between the spirits. Ang yaman. Ang yaman ng congregation na ito para magkahiwa-hiwalay sila. Para magkaroon pa ng divisions. Di ba? Pero, nakita na ako sa Pablo, ang pinakamagandang solusyon is love. At yan yung chapter 13. Natapos tayo nung nakaraan, chapter 12. Ngayon naman, pupunta tayo sa chapter 13. At sana, makita natin, sa bagay sa lahat ng solusyon, sa lahat ng problema, ang pinaka-solusyon ay ay pag-ibig. Yung problema sa kasalanan, pag-ibig ang naging solusyon eh. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting. Bakit? Kapag ikaw nagkasalanan, the wages of sin is death. Eternal life, eternal death. Napa natin yan? So, ang nakita ni Apostol Pablo ang solusyon ay ang pag-ibig. At i-dedicate niya ito sa chapter 13.
Okay? At sana'y matuto tayo rin. Ano ang problema? Ano ang problema? Maski sa atin, ano ang problema? Kung mananaig ang pag-ibig, solve na ang problema. Okay, so simulan natin ang pagbasa. Sabi, if I speak in tongues, ano yung speak in tongues? Gift of the Holy Spirit. At ito sinasabi ng Apostol Pablo, kung ako yung mismong binigyan ng gift of the Holy Spirit, na kaya kong salitain lahat ng mga salita ng mga tao. Spanish, Japanese, no? Lahat. Tapos kaya ko pang salitain ang salita ng angel. Nakakarinig na kayo ng salita ng angel. Pero salita ng angel. Because angel is a living being at meron silang communication. Sila ay messenger. Pag messenger, kailangan ano? Merong message, merong language na binubukas sila. Da? Pero sabi na po sa Pablo, if I speak in tongues of men or angels, but do not have love. Pero wala akong pag-ibig. I am only a sounding gong or a nganging cymbals. Wala katuturan, ingay lang. Hindi ko kaya ipagmalaki yan na meron akong gift of tongue, but I don't have the love. Well, I am nothing. Okay. Sumunod. If I have the gift of prophecy, another gift of the Holy Spirit, prophecy. Binigyan ako ng talent. Makatanghula. Okay? Pero sabi doon, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith, that is a gift of faith, that I can move mountains. Diba? Sinabi nga ng ating Pastor Christian, maliit lang yung faith mo, pero ikaw, kung meron ka ng genuine faith na maliit, you can move mountains. You can exchange Mount Pinatubo to Mount Mayon. Diba? If you have faith, if you have that gift. Pero sabi diyan, if I have the gift of the Spirit, prophecy, and can fathom all the mysteries and all knowledge, and if I have faith that I can move mountains, but do not have love, I am nothing. Wala akong. Wala. Bakit? Sayang yung binigay sa akin ng gift. Pero hindi umiiral sa akin ng love. Wala rin. Okay? Sabi diyan sa verse 3, sabi, if I give all I possesses to the poor, and give over my body to the hardship, that may boast, but do not have love, I gain nothing. Alam mo yung give. Yung giving, that is love. Diba sabi, for God so loved the world, He gave. Pero ito, bumibigay ng walang pag-ibig. Ang Diyos nang umibig, nagbigay. Tanga natin yan? Si Kristo nang umibig, ibinigay niya ang kanyang buhay. Pero itong sinasabi ni Apostol Pablo ng mga taga-Korinto, nagbibigay nga, walang pag-ibig. Okay? So, dito sa chapter na ito, babanggitin isa-isa uli, yung mga yan, at yung bibilugan, yan yung mga ina-identify mo. Yan yung mga binibigyan ng comparison, pero wala. Na ni Apostol Pablo tungkol sa pag-ibig. Okay? Pansinin nyo,
lahat sila may gift of the Spirit. Iba-iba nga lang. Na ina-expect ng Diyos na ano? Ipagkakaloob. Di ba? Ang mason may gift ng magkaroon ng paggawa ng semento. Di ba? Ang karpentero magaling gumawa ng ano, di ba? Maganda ang bahay pag nagkakasundo-sundo sila. So, ganun din, alam niyo yung gift of the Holy Spirit, hindi naman magkakaroon pa ng gift of the Holy Spirit without the feeling of the Holy Spirit. Okay? Ayan. Huli ko, sorry. Di ba? Wala namang gift of the Holy Spirit kung wala filled with the Holy Spirit. Kaya ka na-filled with the Holy Spirit because God is giving you a gift. At yung gift na yan, hindi lang yan nagpasimula sa New Testament. Actually, sa Old Testament, meron ng gift of the Holy Spirit. They were filled with the Holy Spirit and they were given the gift, the talent. Okay, pansinin niyo, sabi doon sa, yung pong ready nang gawin yung tent, ready nang gawin yung tent, pumili ang Diyos ng tao na i-fill niya with the Holy Spirit, dalawa nga yun eh, para bigyan sila ng talento, magawa yung, ano, yung tent. Ang sabi doon sa Exodus chapter 35, 30 to 35. Okay, magkabali yun sa tulak. Then Moses said to the Israelites, see, the Lord has chosen Bezalel, son of Uri, the son of Ur, of the tribe of Judah, and he has filled him with the Spirit of God. Bakit? Bakit siya na-filled with the Holy Spirit? Because God is giving him the gift. Ano yung gift? Gift of wisdom, gift of understanding, gift of knowledge, gift of all kinds of skills. Sa babasahin, to make artistic design. Gagawa sila ng ano eh. Gagawa sila ng tent. So, binigyan sila ng gift ng ano? Ng pagiging architect. Di ba? Ito lahat yung gift na ibinigay sa kanila when they were filled with the Holy Spirit. To make artistic designs for ano? For work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of artistic craft. And he has given both him, Bezalel, and Oholiab, son of Ahimaach, of the tribe of Dan. Bakit? To the ability, no? Binigyan sila ng gift, ng ability to teach others. Sila yung binigyan ng gift na kaya nila yung mga bagay na ito, pero binigyan pa rin sila ng gift para no, maituro ito sa iba. Para sa ganun, pag nagawa yung temple, yung tabernacle, perfectly na magagawa ito. Naka natin yan, kaya sila binigyan ng ano, ng gift. May purpose ang Diyos. Okay, hindi lang po ang mga Israelita na sinugo ni Moses, kundi maski si Micah binigyan ng gift eh. Sabi yan, but as for me, I am filled with power with the Holy Spirit, or with the Spirit of the Lord, and with justice and might. Bakit? Why he was filled with the Holy Spirit? To declare to Jacob his transgression, to Israel his sin. Gift din yun. Nakalala yan? So, binibigyan ng gift. Paano na binibigyan ng gift? They were filled with the Holy Spirit. Kapag ikaw na-filled with the Holy Spirit, bibigyan ka ng gift. Depende kung ano yung function mo. Depende kung ano yung pagagawa sa'yo ng Diyos. Nakalala natin yan? Yung tatay ba ito ni John? Bago pa yan ng Acts 2, di ba? But the angel said to him, Luke chapter 1 verse 13 to 15, do not be afraid, Zacharias. Your prayer has been heard. Your wife
Elizabeth will bear a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you. Hindi pala sa sakaya na filled with the Holy Spirit dito, kundi si John pa. And many will rejoice because of his birth, for he will great in the sight of the Lord. He will never take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before his birth. Okay? Yung tatay, nanay niya si Elizabeth, ganun din. Na? When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Bakit na filled with the Holy Spirit si Elizabeth? Pupunta sa kay Maria. At sasabihin niya, nire-recite ng mga Katoliko, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka. Di ba? Para ialiwin sino? Si Maria. Huwag kang mag-alala. Ay ba, chismis yun. Pero nagbuntis pa na. Chismis, hindi pa nga nakakasal, buntis na. So, pinuntahan ni Elizabeth, kanyang pinsan, para aliwin. Huwag kang mag-alala, Maria. Ikaw ang pinagpala sa babaeng lahat. Tama natin yan? Yun ang purpose. Why she was given the gift of the Holy Spirit. Okay? So, si Zachariah, ganun din. Ang sabi doon sa Luke chapter 1 verse 67, his father, Zachariah, was filled with the Holy Spirit. Bakit? Because, bakit siya binigyan ng gift of the Holy Spirit? Ano yung binigay sa kanyang gift? Prophecy. Di ba? Kaya siya na-filled with the Holy Spirit because binigay siya ng gift at ang gift na binigay sa kanya ay to prophesy. Tandaan natin yan. At yung dapat ang nakita ng mga taga-Corinto, binigyan ka ng gift eh. Para gawin mo yan, hindi para ipagyabang. Hindi para magmalaki. Ako'y paa, hindi ako bilang sa iyo. Di ba yung pinag-aralan natin? Ako'y kamay, hindi ako bilang sa inyo. Mas taas ako sa inyo kasi may gift ako. Yung binigay yan para ipaglingkod. Para gawin mo kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Nung ang ating Panginoon Kristo ay namili na ng mga from His disciples, yung 12 apostles. At itong mga apostles na ito, na-filled with the Holy Spirit. And they were given a gift. At yun, nasa Matthew chapter 10 to 5 to 8. Sabi doon, this 12 Jesus sent out with the following instruction. Do not go among Gentiles and enter any town of Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. As you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Pansin ninyo, ito yung mga gift na ibinigay sa kanila. Heal the sick. So they have the gift of healing. Raise the dead. Yan ang gift na binigay sa kanila. Cleanse those who have leprosy. Drive out demons. Yan, ibibigay ko lahat yung gift na yan. Pero yan, binigay ko sa inyong libre yan. Huwag niyong pababayaran. Okay, sabi, freely you receive, freely you give. So, bago pa mag-Acts 2, they were already filled with the Holy Spirit. Bago pa mag-Acts 2, they were given the gifts. Nakanapin niya? Anong function? Ayan. Meron kang gift of healing. Gamutin, may sakit. Meron kang gift of na yung mag-resurrect. May mga patay. Meron kang gift of cleansing the leprosy. Linisin mo yung keto. Meron kang gift na i-drive out yung demon. Meron kang gift ng ng exorcism. Do it. Really. Walang bayad. Kasi yan ay living ibinigay sa'yo.
Okay? Pagdating sa Acts 2, yun, nagtataka ko, nagbigay na sila ng gift. Acts 2, binigyan na naman sila. Okay, tingnan niya. Acts chapter 4, chapter 2, verse 4, sabi, all of them, sino yun? Yung 12 apostol, were filled with the Holy Spirit. Yung 12 apostol, nabigyan ng Holy Spirit. Pero ngayon, ito na naman, filled with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues. Nakaan natin yan? Bakit sila na-filled with the Holy Spirit? Na-filled with the Holy Spirit na sila. Bakit sila binigyan ulit ng gift? Nabigyan na sila ng gift. Because that is a different gift. Di ba doon sa 4, hindi naman nabanggit doon ng speaking of tongue. But in this particular moment, na kinakailangan i-proclaim nila yung gospel doon sa mga bisita sa Jerusalem. That caused 3,000 souls to baptism. Ano sabi? Binigyan uli sila ng gift. Na-filled with the Holy Spirit uli sila. Pero this time, na-filled with the Holy Spirit sila sa ano? Sa pagkakataong makapagsalita ng wika. Nakaan natin yan? Okay. Sa Acts 4, verse 8. Aba, pero mo na-filled the Holy Spirit, na-filled the Holy Spirit, na-filled na ng Holy Spirit. Nakita niyo yan? Sana mapapansin ninyo. No? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed. Then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stand before you. Tapos sa Acts 4, nagkaroon na naman ng feeling of the Holy Spirit. Ibig sabihin, nagbigay na naman ng gift of the Holy Spirit. Sabi, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Spirit. Ibig sabihin, nagbigay na naman sila ng gift of the Holy Spirit. And spoke the word of God boldly. Kasi natatakot na sila. Nagsimula ng persecution. Kinulong na si Pedro. Di ba? Ang mga alagad natatakot na. Then God filled them with the Holy Spirit. God gave them the gift. Anong gift ang binigay sa kanila? Courage. Nakaan natin yan? Naintindihan niyo? Okay. Kulang sila sa courage. So God filled them with the Holy Spirit and gave them the gift of courage. Ano ko niyo? Okay. Si Apostol Pablo, talagang galit siya ng mga Kristiyano. Mga alagad ng ating Panginoon Kristo. Pero pinumber siya ng ating Panginoon Kristo. Sabi sa Acts 9, verse 17 and 19, then Ananias went to the house and entered it. Wait, asan na tayo? Nalalagpas na tayo, ha? Asan na? Okay. Then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. He said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and filled with the Holy Spirit. Immediately something has like scales fell from his Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Okay. Tingnan niyo po yung illustration. Na yung pagbibigay ng Holy Spirit o yung pag-filling of the Holy Spirit, yung pagbibigay ng gift, may ano yan, may dahilan kung bakit binibigay. At kung tapos na yung dahilan, inaalis yan. Hindi inaalis sa panahon, kundi inaalis sa'yo. Ikaw na pinagbigyan, na inutusan, at nagawa mo na yung utos sa'yo, aalisin niya. Nakita niyo doon sa sa
Yan. Nakita niyo, binigyan na sila ng Holy Spirit dito. Binigyan na pa doon. Binigyan na naman doon. Binigyan na naman doon. Naka na, yung kulang, dinadagdagan yung sobra, pinupunuan, binabawasan. Diba? Nakukuha niyo po ba yun? So, yun yung dahilan, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na ano, yung gift na yan nawawala. Binigay sa iyo yan, kapag tapos na, wala na yan. Inaalis ng Diyos. Dahil wala nang gamit eh. Wala nang gamit sa iyo. Kaya nakita niyo si Apostol Pablo, he was given the gift of the Holy Spirit. He has the gift na ano, pwedeng bumuhay ng patay. He has the gift na ano, magpagaling na may sakit. E paano si Epaphrodito? Bakit hindi na yung ginamot? Bakit si Timothy? Pinayuhan niya pa uminom ng alak. Di ba? Wala na kasi sa kanya yung gift na yun. Nakuha natin yun? Nung nandun sa kanya yung gift, nabuhay niya yung patay yung ano, yung nahulog ko sa ano eh. Nakuha natin yun? Yun yung sinasabi dito na nawawala talaga yung gift na yan. Okay, so tuloy na natin yung pagbasa. So sabi doon sa verse 3, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain. Bakit sinabi nga yan? Sinabi yung punso nyo kanina. Kasi ang love is giving eh. Pagtapos dito, giving without love. So, walang saysay. Samantalang ang Diyos nang siya'y umibig, ang sabi diyan, for God so loved the world, He gave His only one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Mising ang ating Panginoon Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig, yan nga yung definition ng pag-ibig, ay pagbibigay. No? Yung mga taga-Corinto, nagbibigay, walang pag-ibig. Samantalang ang Diyos, umiibig, at siya ay nagbibigay. At ang ating Panginoon Kristo, ganun. At kaya nga ito nga ang definition ng ginawa ng love. This is how we know what love is. Do you know what love is? Ito yun. Ang sabi doon, this is how we know what love is. Jesus Christ gave His life, laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. So, yun ang nakikitang solusyon ni Apostol Pablo. Wala namang saysay yung gift eh. Ibinibigay sa iyo, aalisin na naman sa iyo ng Diyos yan eh. Pero ang pag-ibig dapat manatili. At dito, pinuno niya ng kahulugan ang pag-ibig. At hindi ko na ipapaliwanag sa inyo isa-isa, siguro alam niyo na lang, kunin niyo na lang ang meaning. Ang sabi, love is patient. Sa indikasyon na ikaw umiibig, ikaw ay mapagpasensya. Magtiisin. Love is patient, sabi niya, love is kind. No, if you have love, so dapat ikaw ay mabait o kind. It does not envy. Sabi, jealous love. Hindi. If you love somebody, dapat hindi ka nainggit. Kung masenso siya, dapat natutuwa pa. Okay? Kung nag-progress siya, imbis na maingit ka, dapat natutuwa ka. Kasi dapat mong ipairal ang pag-ibig. Okay? Sabi, it does not boast. No? Hindi ka pagyabang. It is not proud. Okay? Sabi dan, it does not honor others. Dishonor others. It is not self-seeking. Minsan, selfish tayo, no? Kaya nauso yung selfie. Minsan selfish tayo eh.
Di ba? Yung sarili na lang natin, iniisip natin. Hindi, if you love somebody, kung ano yung gusto mo sa'yo, yun ang gusto mangyari sa kanya. Hindi ka selfish. Okay? At hindi mo iniisip para sarili mo lang. Okay? It is not easily angered. Na kung umiibig ka sa tao, dapat hindi ka basta nagagalit. It keeps no record of wrong. Okay? So sabi ko nga, hindi ko na identify sa inyo, kunin nyo na lang. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects. It always trusts. Yung always trust dyan, yung lahat pinakikinggan. At sabi nga, lahat pinaniniwalaan. Ibig sabihin na pinaniniwalaan, may tiwala ako sa iyo, sige, kwento mo yung sign mo. May tiwala ako sa iyo. Kwento mo yung sign mo. Okay? Hindi yung partisan siya. Hindi. Basta ako, kapanig ako kay Brother Darwin, mali ito eh. Hindi ganon. Naka natin yan, kung mahal mo, respetado. Respetahin mo kung ano man yung sasabihin niya. Kung paano niya ipaliliwanag yung sign niya. Okay? Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, it always trusts, always hopes, and always perseveres. Sabi nga, love never fades. Okay, so, but, ayan, bumalik na naman tayo doon sa game of spirit. Sabi niya, but where there are prophecies, ayan na nga, it will cease. Binigyan ka ng gift of prophecy, mawawala eh. Kaya yung pinag-uusapan natin kanina. They will cease. Where there are tongues, matapos mo na magamit yan, aalisin na sa iyo ng Diyos. They will be still. Where there is knowledge, they will pass away. Kung binigyan ka ng knowledge, wala naman yun, katapos na yun. Pero yung knowledge, hindi pwedeng mawala. Bakit? Ano ninyo, yung kaalaman, hindi dapat mawala yun eh. Ang sinasabi lang doon, yung sa'yo, yung gift mo of knowledge, aalisin sa'yo. Pero yung knowledge, hindi pwede mawala yun. Bakit? Tingnan niyo mangyayari kapag wala ng knowledge. My people are destroyed because of ano? Hindi aalisin ng Diyos yun. Because God doesn't want us to be destroyed. Pero kung ikaw mismo na wala ng knowledge, destroyed ka. Pero once na yung knowledge na ibinigay sa'yo, na-impart mo, hindi na mawala yun. Pero yung sa'yo, yung gift of knowledge, wala na yun sa'yo. Naalis yun. Nagkaintindi tayo? Kaya naintindihan nyo yung nagsisis siya, nawawala siya. Hindi sa panahon o hindi sa pagkakataon, kundi sa taong pinagbigyan, nawawala ito. Nakukuha niyo po ba? Okay. So verse 9 ang sabi, for we know in part. Di ba? Kung minsan, sa ating pag-aaral, di ba? Hindi naman lahat alam natin lahat. Sa ating pag-aaral, unti-unti lang natin tututunan. Di ba? Kanina may natutunan sa Brother Samba. Wala pa lang tinunod. Ibig sabihin, yung knowledge, unti-unti lang naman yan na kukuha eh. Yung sa ating pag-aaral, yung napag-aaralan mo ng elementary iba rin yung pag-aaralan mo ng high school, pero rin yung pag-aaralan ng college. Diba? At yun yung pinaniliwanag na sa Pablo rito. For we know in part, and we prophesy in part. Yung nakita niyo ang daming propeta doon sa Old Testament, hindi naman lahat sila pare-pareho naman. Part lang yung kanilang prophesy. Hindi kabuuan. Pero pag pinagsama-sama, kabuuan. Tama natin? But when completeness comes, sabi na, what is in part, disappear. Kasi hindi na kailangan ito kasi buo na eh. Nakaka natin yan? Buo na siya. Okay. Verse 11. Ito yung magandang illustration ng Apostol Pablo. At ito, problema ito ng Katoliko. When I was a child, I thought like a child. I thought like a child. I reasoned like a child.
When I came a man, I became a man, I put the ways of childhood. Okay? Natural naman, nung bata ka, yun yung nag-i-exist eh. At yun ka. Di ba? Pero pag naging matanda ka na, wala na siya yun. Pero sa Katolik kami, co-exist, si Santo Niño at saka si, mahal na Nazareno. Isang tao. Hanggang nga nag-exist si Santo Niño, samantala malaki na siya, Black Nazarene na siya. At nagsasalita pa sa Santo Niño. Naka natin yan. Yung the way I talk nung bata ako, hindi na ako yun eh. Wala na yun eh. Kasi ako na ito. Naka natin yan. Yun yung sinasabi ng Apostol Pablo. Okay. Sa 12 sabi, for now, we see only a reflection as in the mirror. Then we shall see face to face. Now, I know in part, sabi niya. Then I shall know fully. Even I am fully known. Naka natin yan? In part lang, may tutunan tayo. Pero darating ang panahon na we fully know everything. Nakuha natin yan, complete na yung knowledge natin tungkol sa bagay na yun. So, yung in part, nakasama na yun dun. So, wala na yun. Nagkakaintindihan tayo ron. Okay, ganun pinapaliwanag ako sa Pablo, itong mga gift na ito na walang love. Okay, pagdating doon sa 13, tapos na, okay, sabi niya, now these three remain. Hindi ito yung mga gift. Na yung faith, yung hope, yung love. At sinasabi niyan, the greatest of these is love. Okay? So, andyan yung faith. Mahalaga ba yung faith? Yes. Mahalaga ba yung hope? Yes. Diba? Pero mas mahalaga sa kanila yung manatili ang pag-ibig. Pwede natin tanong, what is faith? Hindi ito yung gift, kundi ito yung kung ano yung naging pananampalataya mo. At sabi nga, sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the confidence. Ang pananampalataya ay kapanatagan. Faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kapanatagan ang mga bagay na hindi hintay. Natin yan? Yun yung faith. Na naniniwala ka. Meron kang inaasahan na sinasampalatayanan, alam mong darating. Panatag ka na makukuha mo siya. At ang pananampalatayang yan, ay nanggagaling sa pakikinig. Okay, kaya ka nagkakaroon ng pananampalataya. Hindi ito yung gift. Kanina yung gift, pinag-aaralan natin. Gift. Pero ito mismo yung inaasahan ng Diyos sa'yo. Kaya sabi nga, pangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng pinapala, sino mang sumampalataya? Diba? Ito yun. Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about God. Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Kaya yung mga tao may nananampalataya sila hindi nga nagbubuklat ng Biblia. Anong pananampalataya? Meron ka. Ang pananampalataya nakabase doon sa doon sa napapakinggan mo o doon sa mga aral o mga salita ng Diyos. Okay? At yun yung faith. At mahalaga yun. Okay? Ngayon, pwede natin tanungin, what is hope? Sa Biblia, ito yung hope na pinagsikapang ipangaral ni Apostol Pablo. Nung kaharap niya si Haring Agrippa, ang sabi niya, and now I stand and am judged for the hope
of the promise made by God to our fathers. To this promise, our 12 tribes earnestly serving God night and day, hope to attain. Isang hope lang ito from generation to generation. Na? Sabi niya, for this hope's sake, kaya sa panahon na niya, King Agrippa, I am accused by the Jews. Ang sabi niya, why it be thought incredible by you that God raises the dead. Ano yung hope na yan na ipinangako sa kay Abraham? Resurrection. Ano yung hope na yan? Naglilingkod day and night ang mga taga-Israel. Resurrection. Ano yung hope na yan? Na kung saan ay inaakusahan si Apostol Pablo? Resurrection. At yun yung ating sinasampalatayanan. Someday, when we die, we will be resurrected. Okay? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, I stand and I'm judged for the hope of the promise made by God. At itong hope na ito yung promise ng Diyos kay Abraham, Isaac, and Jacob. At ito yung hope na ito na nagsaserve night and day, yung 12 tribes, gusto nila itong makabit. At ito nga, sabi niya, itong hope na ito is about raising the dead. Resurrection. And sabi niya, why should it be thought incredible by you that God raises? Mahalaga ba yun? Mahalaga yung faith sa hope na inaasahan natin. Yes. Magkaroon tayo ng pananampalataya doon sa pag-asa na karoon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero yung hope and faith, tatalonin sila ng love. This love is not the love that the world defines. This is not a feeling. This is a command of God. At yan nga ay the greatest. Okay? Hindi to something na nararamdaman mo. Mahal ko si sister kasi attracted ako sa kanya. No. Mahal ko siya kasi utos ito ng Diyos sa akin. Okay? Utos ito ng Diyos sa akin na mahalin ko yung aking tao. Sabi doon, 36. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Kasi utos yan. Ano ang pinakadakilang utos? Okay? Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Ang tanong, how do you love yourself? Paano mo minahal ang iyong sarili? Di ba mahal mo siya ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo? Di ba? Nakalata niya? Yun rin yung pagmamahal mo sa Diyos. Kung mahal mo siya, ay kung mahal mo ang iyong sarili ng ganon, dapat ganon rin ang pagmamahal na ibibigay mo sa iyong kapwa. Ayaw mo mapahiya ang iyong kapwa? O ayaw mo mapahiya ka? Huwag mong pahiyain yung kapwa. Ayaw mo dinidisrespect ka, binabastos ka? Huwag mong bastusin yung kapwa. Gusto mong gumanda ang buhay mo? Dapat yun rin ang ibibigay mo sa iyo. Ayaw mo mahirapan? Dapat yun ay ipahirapan. Ayaw mong i-chismis, machismis ka? Huwag mo i-chismis. Nakalata niya,
Ganon ang pasukat na ibinigay ng Diyos. Alam ng Diyos kung gano'n natin kamahal ang taas sa sarili. Nakita ka tayo sa salamin, tinitignan natin yung sarili natin. Ganda o hindi. Alam natin kung gaano natin kamahal ang ating sarili. Binibigyan nga natin ng magandang o ano man yung magandang bagay na bibigay sa atin. Nakaka natin yan? Ganon ang pagmamahal na gusto ng Diyos na ibigay natin sa atin. Kaya nga ito ay great. Kasi katumbas itong pag-ibig mo sa iyong kapwa sa pag-ibig na binibigay mo sa iyong sarili at sa pag-ibig na binibigay mo sa iyo. At naniniwala ako, totoo yun, na mahal mo ang iyong sarili mo with all your heart, with all your soul, and with all. So love God with all your heart, all your soul, and love your neighbor with all your heart, with all your soul. And kaya nga sinabi, and now these three remain, faith, hope, and love. And the greatest is love. At kung meron kang pag-ibig, hindi mo ipagyayabang kung ano man talento. Meron. Kundi ipaglilingkod mo ayon sa ipinag-utos. Maraming salamat po sa inyo.